Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Noong makaalis na sila, ay inihanda ko na rin ang sarili ko. Hinigpitan ko ang aking sinturon, pati na ang sintas ng tactical boots. Sinigurado ko na rin na maayos ang pagkakatali ng maliit na punyal sa aking likuran para hindi iyon mahulog. Sinubukan kong magpalabas ng kyanite sa aking kamay. Lumabas naman iyon sa magkabilaan. Kaya sa tingin ko ay handa naman ako sa laban. Kaso ang hindi ko lang alam ay kung hanggang saan tatagal ang stock na hangin sa baga ko habang nakikipaglaban sa ilalim ng tubig. Noong ready na ang lahat, dahan-dahan na akong lumusong sa tubig at marahan ding nilangoy iyong malaking bato sa gitna. Bali maiksing bahagi lang noong bato ang nakalitaw, pero sa ilalim noon ay malaki. Noong makalapit ako sa bato, ay ilang beses pa akong huminga ng malalim at nag-ipon ng maraming hangin sa baga. Noong naka-adapt na ako sa lamig ng tubig at kalmado na ang aking paghinga, ay ginawa ko na ang pinakamalaking paghigop ng hangin, sabay dahan-dahang sumisid pailalim. Tama nga si Duran, malalim ang kinaroroonan ng butas. Sumasakit na ang tenga ko at parang puputok na, pero nasa isang dipa at kalahati pa siguro ang layo ko doon sa butas. Pinilit ko pang ipadyak ang aking mga paa para makarating roon. Noong naroon na ako sa butas ay kumapit ako para saglit na indahin ang sakit ng ulo at tenga. Ilang saglit pa ay narinig kong tila may pumutok sa tenga ko at kita ko pa ang pag-angat ng dugo. Pero matapos makalabas ng dugo ay gumaan ang pakiramdam ko. Dahan-dahan ko na ring binitawan ang hangin na baon ko sa baga para makapagsimula na sa paglangoy papasok sa batong iyon. Noong makapasok ako roon ay wala akong makita noong una dahil madilim. Pero sa katagalan ay may naaaninag na rin naman ako hanggang sa makita kong may mga bahagi sa ilalim na may pakurba at hindi puno ng tubig. May espasyo sa ilalim na may hangin. Inilapit ko roon ang aking bibig at humigop ng hangin. Sa kabutihang palad ay sariwang hangin naman iyon, kaya ilang beses muna akong huminga bago muling nagkarga ng hangin sa baga at ipinagpatuloy na ang paglangoy. Sa katagalan ng aking paglangoy ay may nakikita na akong liwanag sa unahan. Ibig sabihin ay malapit na ako sa kuweba. Mabuti na lang dahil may iilan pang pakurbang bato akong nadaanan, kaya nakahigop pa ako roon ng hangin at hindi kinapos, hanggang sa makarating na ako sa kuweba. Maraming malalaking bato doon na pwedeng pagkublian. Naririnig kong sumisigaw si Tingting ng, "Pakawalan niyo ako! Hindi ako kalaban! Napadaan lang kami rito! Kuya Lino! Tulong! Nandito ako sa loob ng kuweba!" Dahan-dahan pa akong gumapang sa mga bato upang makahanap ng magandang pwestong pagtataguan. May butas sa itaas ng kuweba, kaya ipinagdarasal ko sa isip na sana makita iyon nila Duran at Jorem para matulungan nila ako. Marami kasi akong nakikitang nilalang na parang mga reptilya sa unahan. May mga sirena rin na naroon, pero mas marami ang mga reptilya. Nag-uusap-usap sila sa lingwaheng hindi ko naiintindihan. Tapos karamihan
ay parang mga hash lang ang tunog na sinasabi nila. Nakatali si Tingting sa isang bato habang nagkakaingay ang karamihan. Humanap ako ng pwestong maaari akong makita ni Tingting na hindi naman masyadong mapapansin ng mga nilalang na naroon. Sa kabutihang palad ay nakita naman ako ni Tingting. Sumenyas ako sa kanya na huwag maingay. Tumango naman siya tapos nagsalita. "Hoy, mga isda! Pakawalan niyo ako rito habang hindi pa nauubos ang pasensya ko. Dahil kapag ako nagalit ng tuluyan, magiging ganap akong chef sa araw na ito. Magluluto talaga ako ng inihaw at tinapang sirena at syokoy." Sigaw pa ni Tingting, pero mukhang hindi siya naiintindihan ng mga nilalang na naroon. Ako naman ay panay ang tingin sa itaas dahil inaabangan kong lumitaw roon sina Jorim at Duran. Hindi kasi ako sigurado kung kakayanin kong labanan ang ganoon karaming syoke sa napakaliit na espasyo. Kapag ginamit ko naman ang kuryente, ay siguradong kasamang makukuryente ang itlog ng maingay na si Tingting dahil basa siya at nakatali sa bato na nakasayad ang paa sa tubig. Kaya tanging espadang kyanite lang ang pwede kong gamitin at hindi pwedeng magpaulan ng kidlat. Dahil nasa ilalim ng kuweba ang kinaroroonan ko, kaya napakalamig ng tubig doon. Nagsisimula na akong manginig sa ginaw at naninigas na rin ang aking mga kamay. Maaari ko naman sanang pagapangin ang kuryente ng kyanite sa aking buong katawan para uminit. Kaso nga lang, baka naman maramdaman iyon ng mga nilalang na naroon, lalo at nasa tubig rin ako. Lumipas ang mahigit kumulang 3 oras, wala pa rin sina Duran. Napapasabi na lang ako sa isip ko ng, "Duran, nasaan na ba kayo?" Naisip ko kasing mas mahihirapan ako kapag inabutan pa kami ni Tingting ng pagdilim sa loob ng kuweba. Ilang saglit pa ay nagkaingay na ang mga nilalang sa loob. Naisip ko nga kung nagkakaintindihan pa ba sila, sa gayong lahat sila ay sabay-sabay na nagsasalita sa maingay na paraan. May itinuturo sila sa itaas ng butas. Doon na ako nagkaroon ng pag-asa dahil maaaring si Duran na ang sinasabi nila na naroon na paparating. Nakita kong kumilos na ang isang malaking syokoy na naroon. May kinuha siya sa likuran ng bato para iyong korona na may mga kakaibang bato na nakadikit. Nagsisigawan naman ang mga kasamahan noon na parang nagbubunyi. Naisip kong mukhang hindi nila kakainin si Tingting at obvious din naman na kulang si Tingting para sa kanilang lahat, ang dami nila Baka isang aparato iyon para magbura ng kaisipan, para wala nang maalala si Tingting at maging sunod-sunuran na lang sa kanila. Nabanggit kasi sa akin ni Clea dati na ganun ang ginagawa ng ibang mga nilalang sa kabilang mundo, na nangunguha ng mga bihag na tao. Tama nga naman, kung wala ng alaala ang tao na kanilang bihag, ay hindi na iyon magtatangkang tumakas pa dahil wala namang maiisip na pupuntahan. Tamang-tama na makalapit kay Tingting iyong pinuno nang makita ko naman ang pagkahulog ng 2 baging sa butas. Ibig sabihin, naroon at pababa na sila Duran. "Ermitanyo, isang bitaw nga dyan ng 50% kuryente mula sa kidlat. Ilalagay natin sa tubig." Sumagot naman si Tanda. "Sigurado ka, Lino? Madadamay si Tingting." "Oo, sigurado ako." Naramdaman kong nasa kamay ko na ang kuryente. Ilalapat ko na lang sa tubig at aabot na iyon sa lahat ng nilalang na nasa tubig rin. Agad akong sumigaw, "Ting! Itaas mo ang mga paa mo! Dali!" Mabuti at nagets naman iyon agad ni Tingting. Habang nakatali ang katawan niya sa isang bato, ay iniangat niya ang kanyang mga paa. Napalingon naman sa akin lahat ng mga nilalang na naroon na nakarinig ng sigaw ko at sabay-sabay na umangil.
Noong makita kong nakataas na ang mga paa ni Tingting, ay inilagay ko na sa tubig ang nakataas kong kamay at kumalat na nga sa tubig na naroon ang kuryente. Halos magkakasabay na bumagsak ang mga nilalang na nakatayo sa mga bato na nakasayad ang paa sa tubig. Maging ang mga sirena na nakalubog sa tubig ay nangisay na rin at naghihiyawan ng malakas na halatang nasasaktan. Umabot ng mahigit 10 segundo na nakalagay ang kamay ko sa tubig at kinukuryente ang lahat ng nilalang na naroon nang sumigaw si Tingting. "Kuya Lino, tama na! Nadudulas na ako!" Pagkasabi noon ni Tingting ay itinigil ko na ang pagpapalabas ng kuryente. Agad akong lumangoy papalapit sa kanya at kinalagan siya sa pagkakatali. Karamihan ng mga nilalang ay nakalutang sa tubig ng nakataob. May iba na buhay pa pero nanghihina. May nakita rin ako na mga nilalang na nagsisimula ng lumapit upang sumalakay sa amin. "Babaylan! Gamitin niyo ang baging para makakyat!" Sigaw pa ni Duran. "Ting, mauna ka na!" Wika ko pa at hinarap ko na muna ang hindi bababa sa 10 mga syokoy na papasugod sa akin. Espadang kyanite ang gamit ko sa kanila dahil meron silang gamit na sandata na parang kahoy lang na kulay itim at may lumot. Noong makita kong nakaangat na sa ere si Tingting, ay naisip kong pwede na ako uli magbitaw ng kuryente. "Ermitanyo, 100% na! Areglado, Lino!" Pagkasabi noon ni Ermitanyo ay mabilis ko nang inilapat ang kamay ko sa tubig. Tamang-tama rin dahil 2 sibat na pala ang paparating sa akin na ibinato ng mga nilalang na iyon, kaya sakto lang ang pagkakayuko ko. Mabilis na gumapang sa kanila ang kuryente at nangisay na. Saka isa-isang bumagsak sa tubig kahit pa pinaglalabanan nila na matumba. Umuusok na rin ang tubig doon sa loob dahil sa lakas ng bultahe ng kuryente na pinapakawalan ko. Hanggang sa wala na akong makitang buhay na nilalang sa loob ng kuwebang iyon. Agad na rin akong kumapit sa isa pang baging na nakalaylay sa loob ng kuweba. Hindi ko na kailangan gumamit ng puwersa para umakyat. Hinihila lang iyon ni Jorem. Bilib talaga ako sa lakas nila dahil walang kahirap-hirap nilang hinihila ang baging papaitaas habang nakasabit kami roon ni Tingting. Pagkarating ko sa itaas, "Mabuti at natagpuan niyo ang butas papunta sa kuweba." Wika ko pa. "Oo, Lino, ginamit ko rin ang kaunting kakayahan ko para maramdaman ang aura ng mga nilalang sa paligid. At hindi mahirap ramdamin ang aura mo dahil malakas ito masyado." "Maraming salamat sa inyo, Duran at Jorem. Kung hindi kayo nagsidatingan, baka aliping parausan na ako ng mga sirena." Mahabang litaniya pa ni Tingting. Sabi ko naman, "Paano mo naman nasabing gagawin kanilang parausan? Matamis ang tingin sa akin ng mga sirena doon eh." Sumagot naman si Duran. "Gagawin kanilang utusan pero hindi parausan. Dahil ang mga katulad nilang sirena ay matataas ang tingin sa sarili. At mga nilalang na pang-alipin lang ang tingin nila sa mga taong katulad nyo. Hindi maaaring maging kapareha. Prinsipe o pinuno ng ibang mga nilalang ang nais nilang makasama sa ganoong bagay." Paliwanag pa ni Duran. Sabi naman ni Tingting, Duran, paano sila nag-aano? Buntot ang kalahati nila, di ba? May butas din ba doon na pwedeng pasukin?" Sumagot namang muli si Duran. "Gamit ang isang hiyas na meron ang mga sirena, ay pwede silang magkaroon ng pang-ibabang katawan ng katulad ng sa atin." Ganun pala yun. So pwede nga." Namamanghang wika pa ni Tingting. Sabi naman ni Duran, "Tara na, magmadali na tayong bumalik sa mga kasama natin. Ngayon na tayo tatawid. Mukhang walang natirang buhay sa mga magindara na narito. Kaya kailangan makatawid na tayo agad. Siguradong hahanapin ng mga kasamahan nila kung sino ang may gawa ng pagpaslang sa mga iyon." Nagmadali na nga kaming maglakad, papabalik sa kinaroroonan nila Rene at Clea.
Nakita naming nakatulala ang dalawa habang nakaharap sa malaking siga sa tabing ilog. Lino, anong nangyari? Tanong pa ni Clea. Sabi ko naman, mamaya na natin pag-usapan ang nangyari. Kailangan na nating makatawid agad sa kabilang bahagi habang wala pang mga magindara. Kinuha na namin ang aming mga dalang bag at nagsimulang languyin ang ilog habang nakataas ang isang kamay kung saan hawak namin ang aming gamit. Inabot rin kami ng mahigit kalahating oras sa pagtawid dahil dahan-dahan lang naman ang aming paglangoy. May malaking kahoy naman kaming hinahawakan sa pagtawid para kapag napagod ay pwedeng magpahinga nang hindi pumapadyak. Kakapit lang doon sa troso. Noong makatawid ay agad na rin kaming naglakad. Kailangan raw ay makalayo na kami ng tuluyan sa ilog na iyon para hindi kami mahanap pa ng mga magindarang tutugis sa amin. Nagpatuloy na naman kami sa paglalakad nang hindi bababa sa 3 oras bago nagpahinga. Mabuti at magaling maghagilap ng pagkain si Jorim. Panay ang kuha nito ng mga nadadaanang prutas at inilalagay sa mga bag namin. Mababa na ang araw noong muli kaming humanap ng pwestong mapagpapahingahan. Nasa gilid lang kami ng bangin, hindi sa kuweba. Ligtas naman daw kami roon, sabi ni Duran, dahil malayo ang pwestong iyon sa kahit saang pamayanan ng lahi ng mga nilalang na naroon sa kabilang mundo. Habang kumakain ay naisip kong magtanong uli kay Duran. Duran, gaano pa kalayo mula rito ang Avalon? Sabi niya naman, pagkababa natin sa bundok na ito, ay madadaanan natin ang makapal na kagubatan. Pagkalampas doon, ay matatanaw na ang Avalon. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang lakad natin bukas, bago pa sumapit ang gabi, ay makakarating na tayo sa Avalon. Sabi ko naman, hulaan ko, may panganib din na naghihintay sa atin sa kagubatan na iyan. Napangiti naman si Duran, sabay sabing, matalino ka, Lino. Naisip mo na iyon agad. Oo, tama ka. Pinamumugaran yan ng mga Shadrin. Hindi nalalayo sa mga Drulak ang laki at tangkad nila, pati na sa itsura. Pero ang pinagkaiba, dahil mga natural na hayop ang mga Shadrin, parang mga ibon o lobo, namumuhay sila sa sarili nila. Walang pinuno, wala ring hawak na kahit anong kapangyarihan. Hindi rin sila grupo na magkakasama dahil kapag nagluwal ng supling ang isang babaeng Shadrin, ay iiwanan niya na iyon agad. At pagkalipas ng ilang taon, ay magpapatayan na rin sila kapag muling nagtagpo ng landas. Hindi na nila nakikilala kung anak man nila iyon. Kaya madalas, mag-isang namumuhay sa kagubatan ang bawat isang lalaking Shadrin. Ang tanging nabubuhay lang na may kasama ay ang mga babaeng Shadrin dahil may kasama silang lalaking Shadrin din. Mabangis din silang uri ng nilalang. Kumakain sila ng kapwa Shadrin o karni ng kahit anong nilalang. Siyempre, kasama ang mga mortal na tao sa gusto nilang kainin. Sabi naman ni Tingting, naku po, isa na namang mahabang takbuhan ito bukas. Sinagot naman siya ni Duran, kaya kumain na tayo at matulog ng maaga para may sapat na lakas para bukas. Pare-pareho na tayong matutulog ng sabay-sabay dahil ligtas naman tayo rito. Malayo na rin ito sa ilog. Doon naman sa kabilang bahagi ay hindi lumalabas ng kagubatan ng mga Shadrin. Iyon ang dahilan kung bakit narito lang tayo sa patag at hindi sa masukal na bahagi. Tatango-tango na lang kami ni Tingting. Nagmadali na kaming kumain at natulog. Kinabukasan, noong magising kami, ay may mga prutas nang nakahanda. Nag-iihaw naman ng isda si Jorim. Hindi ko na itinanong kung saan iyon nakuha kasi marami naman kaming nadaanang maliliit na sapa na maaring pangisdaan. Palibhasa hindi populated ang lugar kaya kahit maliliit na sapa ay makikitaan ng malalaking isda sa gilid. Basta't asintado ka lang bumato ng sibat ay madaling makakahuli dahil nasa mababaw lang din naman
tumatambay ang mga isda doon. Agad na kaming nagsikain. Si Rene at Clea ay tahimik lang. Sabi ko naman, "Uy, kayong dalawa, anong problema nyo? Bakit ang tahimik nyo yata?" Sabi naman ni Clea, "Lino, hindi nabanggit sa iyo ni Duran na parang kahoy ang katawan ng mga Shadrin. Hindi kagaya ng mga Sadurlak na madaling matabla ng espada at sibat. Ang mga Shadrin ay may kakaibang tigas ng katawan. Kaya kahit isang Shadrin lang ang makasagupa natin, ay baka mahirapan na tayong matalo basta-basta kahit pa magtulong-tulong tayo." "Talaga? Ganun katiba yun? Paano kung gamitan ng kidlat?" "Hindi ko rin alam, Lino. Masyado iyong mabilis kumilos. Kaya kung magamitan mo man ng kidlat, ang tanong kung matatamaan mo ba?" Sabi ko naman, "Hayaan nyo na. Sikapin na lang natin na makapag-isip ng paraan kapag naroon na tayo sa engkwentro." Hindi na sumagot pa si Clea at nagpatuloy na sa pagkain. Matapos makakain ay nagligpit na kami ng aming mga gamit at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Pagkapasok namin sa kagubatang iyon ay nagulat kami ni Tingting dahil parang hapon na agad sa loob. Madilim, malamig at mahamog. "Duran, bakit ganito kalamig dito?" Tanong ko pa sa kanya. "Kasi hindi nakakapasok ang liwanag sa loob. Talasan nyo ang inyong pandama. Mahirap makita ang mga Shadrin dito dahil masukal. Pero mararamdaman nyo naman sila sa lupang inyong tinatapakan dahil mabibigat ang kanilang mga yabag. Kaya madaling mararamdaman kahit hindi nakikita." Nagpatuloy ang aming mabagal na paglalakad dahil nakikiramdam kami sa paligid. Ang sabi kasi ni Duran na kung maaari ay iiwasan namin makaengkwentro ang mga Shadrin. Magtatago na lang muna kami kapag may papadaan. Kailangan niya lang makahanap noong dahon na may matapang na amoy para maikubli ang amoy namin sa ilong ng mga Shadrin. Sa katagalan ng aming paglalakad ay nakakita si Jorim noong sinasabi ni Duran na dahon na magagamit upang maikubli ang aming amoy. Agad namin iyong ikiniskis sa aming palad at pinahid ang katas sa braso, sa damit, pantalon at sa mukha pati na rin sa buho. Kahit papaano, mataas na ang tsansang hindi kami makakaengkwentro ng mga Shadrin, lalo kung hindi naman nila kami maaamoy. Hanggang sa makarinig kami ng malakas na pag-angil. Ayon pa kay Jorim, na Shadrin daw iyon at hindi nag-iisa, maaring dalawa. Pinakinggan namin ang tunog. Nasa may bandang kaliwa namin iyon, kaya nag-iba kami ng direksyon. Papunta kaming kanan at sa may unahan na babalik sa direksyong aming tinutumbo para makalayo muna sa naririnig naming Shadrin. Kahit medyo malayo na kami sa naririnig naming ingay ng Shadrin, ay nakakaramdam pa rin ako ng kaba kasi tumatakbo ang mga iyon, baka makarating pa rin sa kinaroroonan namin. Hanggang sa biglang sumenya sa amin si Duran na magsiupo raw muna kami. Naririnig ko ang yanig ng lupa na papalapit talaga sa amin ang tunog, kaya kulang na lang ay dumapa na kami sa lupa. Hindi rin kami pwedeng tumakbo dahil mas lalo kaming mamamataan ng mga iyon. Sa kasamaang palad, dahil doon pa talaga huminto sa harapan namin ang tatlong Shadrin, nauuna ang isa na hinahabol naman ng dalawang mas malalaki. Ang sabi ni Duran, babae raw iyong nauuna, tapos iyong dalawang naglalaban ay mga lalaking Shadrin na nag-aagawan sa posisyon upang maging kabiyak ng babaeng Shadrin na iyon. Noong mapalingon sa amin ang dalawang lalaking Shadrin, ay napahinto ang mga iyon sa paglalaban at mukhang nagulat din noong makita kami. Lahat kami ay nakapayuko habang nakaistatwa. Hindi namin alam kung dapat bang tumakbo o manatiling nakatayo dahil nakatitig lang din naman sa amin ang tatlong Shadrin na iyon.
Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang napahatsing si Tingting. Napasabi na lang tuloy ako ng, "Patay, hindi mo lang ginulat. Ginalit mo pa sila, Ting." "Ha? Bawal palang humatsing?" Mahinang bulong pa ni Tingting. Nang magsabay-sabay na umangil ang tatlong syadrin, sabi naman ni Duran, "Tumakbo na kayo! Basta kapag hindi nyo na kami nakita, doon na kayo dumiretso sa kabilang bahagi ng kagubatan. Huwag kayong babalik sa direksyong pinanggalingan natin, ha? Sige na, takbo na!" Wika niya pa, sabay takbo. "Jorim, sumama ka sa akin! Papahabulin natin ang mga syadrin para malayo sa babaylan!" Wika pa ni Duran habang kinikiskis ang isang maiksing punyal sa espada niya para lumikha ng ingay na masakit sa tenga. Pagkaalis ng dalawa ay sinundan din sila ng dalawang syadrin, kaya isa na lang ang naiwan sa amin. Sabi ko naman, "Rene, tumakbo ka na! Pahabulin mo rin sa iyo ang syadrin na yan! Susunod kami ni Tingting!" Agad naman akong sinunod ni Rene at tumakbo na. Kami naman ni Tingting ay nakasunod na tumatakbo dahil ang balak namin ay aatakihin mula sa likuran ang syadrin na iyon. Si Clea naman ay nakasunod rin pero nahuhuli. Dahil sa bilis ng takbo ni Rene, kaya naman naiwanan niya talaga ang syadrin na iyon at hindi na siya makita. Kaya mabilis iyong huminto at tumakbo naman papasalubong sa amin ni Tingting. "Hala, Kuya Lino! Andiyan na siya! Bumalik!" Sigaw pa ni Tingting. Inihanda ko na ang espadang Kyanite. Si Tingting naman ay ang kanyang itak. Dumadagundong talaga ang lupa sa bawat pagtapak ng syadrin na iyon dahil malaki at malapad talaga iyon na nilalang. May ulo at mukha iyon na parang sa baka. May sungay din pero hindi mahaba kagaya ng sa drula. Ang pang-ibabang katawan ay parang sa tao na may kamay, kaso itim na itim at may balahibo, at bilugan na may mga muscle ang katawan na parang maskuladong kalabaw. Nagulat ako dahil sobrang bilis din pala noon manakbo kahit pa malaking bulas. Nagawa ko ngang maitaga ang aking espada, ganun din si Tingting. Pero sapul kaming pareho sa pagbangga noon at pareho rin kaming tumalsik sa malayo. Pagkabagsak ko sa lupa ay nanikip ang dibdib ko at nahirapan akong huminga. Medyo mataas yata ang tinatalsikan ko, kaya malakas din ang pagkakabagsak. Naririnig kong sumisigaw si Tingting sa malayo. "Kuya Lino! Nasaan ka na? Tulungan mo ako rito! Masyado itong makunat!" Sigaw niya pa sa boses na halatang tumatakbo at hinahabol lang siya drin. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 194. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, lagim at teknolohiya ni Exy, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial.
Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat po kina Anthony Artesano, Jovi Taghab, Maria Victoria, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sarjane Katsdorms, Christine Olson, Liay Estoque, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi.
At hanggang sa muli.